Hi guys! Kakatapos lang ditong umulan pero konti lang naman. So kung mapapansin nyo, nabasa to ng konti yung lupa pero ngayon ay tuyo na naman dahil uminit. So, ito yung mga orchids ko before na nakalagay doon sa harapan ng bahay. Nung wala pa tong garden na to guys, yung mga orchids na to dito sa area na to. So, kanina, mikot-ikot ako dahil tinransfer natin to dito sa malaking Madrid cacao to guys. Ayan o, sobrang laki nito hanggang sa taas. So tinransfer ko to dito kasi dati guys nasa maliit lang to na driftwood na Madrid cacao din, pero naisip ko nga na ilipat to dito kasi mas malaki itong Madrid cacao, so parang mas maganda sila dito. Ayan, ito yung mga sun vandas. Yan, mga sun-loving bandas to guys na nabili ko dati pa. So, eto na sila guys. After 1 month mahigit, eto na. Nagkaroon na sila ng mga roots. Ayan, may mga roots na sila guys. Pero ano pa rin sila, dehydrated pa rin. Kasi syempre, tumutubo pa lang yung roots nila at hindi pa dito kumakapit. Pero ang dilig ko sa kanila guys ay umaga tsaka hapon. Pero dito na area na to guys ay natatamaan talaga sila ng full sun. Kung mapapansin nyo guys, yan o. Yan, renantera ko na yan guys ay nagkaroon na siya dyan ng sunburn. Ayan, kasi itong renantera na to ay kasama to ng mga straff lip panda ko. Tapos naisip kong i-transfer dito kasi feeling ko mas gaganda siya dito guys sa initan. Ayan, yan na rin guys yung roots niya dahil alaga ko sila sa vitamin B1. So, na-share ko naman na sa inyo guys yung fertilizer na ginagamit ko dito sa aking mga orchids. Kaya, ganito, ang gaganda ng tubo ng roots nila guys. At ang lalaki, tingnan nyo naman guys yung roots nila, ang lalaki. Ayan, so, dito, tumitingin-tingin ako. Pero, may nakita ako dito guys na mga lumabas yung spike. Ayan. Ito, mga nabili ko to guys na mayroon na silang flower at nakasale sila kaya hindi kagandahan yung leaves talaga nila guys. Pero, ayan. Ngayon, nagkaroon na sila ng ugat. Ayan o, may mga ugat na. Tapos, binigyan niya pa ako ng spike. So, ang color nito guys ay parang white siya na nag-green. Parang hindi naman siya yellow-green pero parang white siya na nag-green. Ganon guys. So papakita ko yan sa inyo kapag nag-open na. Tapos dehydrated siya. Kasi natatamaan talaga sila dito ng full sun. Ayan. Tapos dito naman guys, yung kasamahan niya. Ayan, ito meron ding spike. Ayan. Hindi ko alam yung color nito. Nakalimutan ko na yung color. Ayan, hindi ko siya nalagyan. Ay, ito pala. Pink peach. Ayan. Pink siya na nagpi-peach yung color guys. Ayan, ito meron na rin siyang spike. Kita nyo ba? Ayan. Nakaharang yung ugat. Ayan o. Ayan. Tingnan nyo guys o, yung ano niya, yung flower spike niya, merong tumutubo na ugat din sa katabi o. Di ba? So, magiging ano to guys, stable na talaga kapag nakadikit na yung ugat nila. Yung iba guys ay dumidikit na yung ugat kagaya nito oh. Yan, ito stable na talaga to nang mabili ko, kaso lang syempre na-stress sa shipping. So namatay yung mga old roots niya kaya ginawa ko, kinat ko yung mga old roots and nagdidilig ako sa kanila ng vitamin B1. Ayan, so maganda yung tubo ng roots nila guys. Sobrang dami talaga. Nakakatulong talaga sa kanila guys yung vitamin B1. Ayan, tingnan nyo. Ang lalaki ng roots. So kapag dumating sa inyo guys, yung mga orchids nyo na walang roots, mas maganda nga siya guys. Kasi ito, nung dumating to sa akin, may mga roots siya. Tapos ginawa ko, kinat ko ng ganito kaiikli. Yung mga roots niya, ayan o. Kinat ko siya lahat para tubuan sila guys ng new roots. Mas malaki yung binibigay nilang roots kapag lumabas yung mga roots nila. At syempre, alaga na rin dapat natin guys sa vitamin B1 para mas healthy yung roots na lalabas sa kanila. Tsaka mas madami sila labasan ng roots kapag mayroong vitamin B1. At syempre, may pa-surprise din ito sa atin guys. Meron na rin siyang
bagong tubo. Ayan, 'di ba? Tapos dito, ito naman yung mga cuttings na nabili ko from Davao naman ito, guys. Mga cuttings talaga 'to. Hindi ko pa nakikita yung mga ano nito, future flower kasi wala silang flower ng binili ko. So, ayan, meron na rin silang mga new roots. Ayan, guys, oh. Mainit na, guys, dito. Mainit na. Ang dami nila, guys, ano, mga new roots na lumalabas. Ay, ito may flower spike, guys, oh. Ayan, tinutubuan sila ng flower spike yung iba. Yan, basta lahat sila, guys, ay marami ng mga lumalabas na new roots. Pero, maiikli pa lang at hindi pa kumakapit dito sa dripwood. Dapat kumapit na yan, guys, para maging stable na sila. At dito meron tayo na sa sunburn. Tapos dito meron tong spike nang dumating sa akin. Parang maikli lang siya, pero ayan, oh. Hindi ko alam kung mag-continue siya, guys. Ayan, kasi wala pa tong roots, oh. Ito yung last na nabili ko, tinabi ko dito. Tapos ito nagtuloy, ayan, oh. So makikita ko yung future flower niya. Itong mga walang ano na to, guys, mga walang roots. Ayan, mga bagong ano to sa akin, mga bagong dating. Ayan yung mga nandito na area. Pero yung mga nandito sa kabila na may mga roots na, ano yan, guys, yan yung mga nauna kong nabili before. Ayan. Ito, guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung ating napakagandang Mr. and Mrs. na bougainvillea. Ayan, ang ganda nyo, guys. Grabe. Tapos ito talaga, guys, yung orchids na napakatagal na dito sa akin. Tingnan nyo, oh. Ayan. Tapos dami niya mga flower spike. Ayan, tuloy-tuloy na yan, guys. Magpa-flower. Kapag nagsimula na talaga siyang mag-spike at naiinitan talaga sila, talagang tutuloy-tuloy na yan. Ang dami nilang flower spike, guys. Ayan. So, maganda to kapag sabay-sabay talaga yan nag-open. Ayan, o. Daming tumutubo na flower spike. Ayan. Dito naman, guys, ay nagre-rearrange ako. Ayan, naabutan ako ng ulan dito kanina. So, kung mapapansin nyo, dito naglinis ako, guys. At yung iba na nandito, nilagay ko dun yung mga ornamentals natin. Tas nandun yung iba sa dulo. Yung mga, ano yan, guys, mga, ano ba tawag dyan? Nakalimutan ko tuloy. Basta yan, ginilid ko dyan, guys. So, yung iba niyan, ilalagay ko pa yan hanggang doon para maganda silang tingnan kapag kumapal. And nagpa-flower sila, guys. So, mabango yung flower nila. Ayan, parang banana yung amoy ng flower. Ayan, eto, tingnan nyo, guys. So, ang ganda. Ayan, malapit na siyang mag full bloom. Ayan, eto naman, malapit ng, hindi pa. Matagal din ata, guys, yung flower nitong isang ito. So, ayan. Nag-fertilize ako sa kanila kanina tapos biglang inulan. Ayan, dito, tinanggal ko yung nandito kasi lagi siyang nalalaglag. So, tinransfer ko na lang sa ibang pot. Ayan. Nilagay ko siya dito na area kasi yung isang nakalagay dito na pangit, guys, hindi ko type. Ayan, meron tayong isang pot dito. Ayan, succulents yung nakatanim dito dati. Tapos ginawa ko, pininturahan ko lang, guys, para magmukhang bago. Tsaka malinis din. So, eto, tinransfer ko to dito. Dati itong nasa hanging planter. Ayan. Tinransfer ko dito, guys, para mas malaki yung pot niya. Tapos nakapatong lang siya. Tapos ito yung bago ko to, guys, nabili eh. Hindi ko alam kung na-share ko na ba to sa inyo. Pero ito si Myrmecopila tibicinis. Ayan. Ayan siya, guys, yung ID niya. So, maganda yung flower nito, guys. Ilalagay ko dyan sa screen. And nakakuha na rin ako dyan ng 2 cuttings. Pinopropagate ko yun dito na area, guys. Dapat dito mayroon din yan. So, kinuha ko para mas maparami ko. Tapos ito naman, tinransfer ko dito, guys. Ayan. Tinransfer ko dito para mainitan at sama-sama yung ating mga dendro. And soon, kapag naayos to, guys, ay iuusog ko tong net na to para hindi sila masyadong naninilaw. Naninilaw sila, guys, sa sobrang init. Tingnan nyo yung leaves. Oh. Grabe yung leaves nila, guys. Nasusunog sa sa sobrang init. Naninilaw talaga sila. Merong nasa sunburn kagaya nito, oh. Oh, tingnan nyo. Pero carry nila yan, guys. Basta lagi lang silang didiligan every morning tsaka hapon. Ayan. Tas dito naman, ayan, ano na, guys, parang
Isang linggo lang yung flower nito, tapos natuyo na. Ayan siya. Nag-close na siya. Ang ganda ng color nito guys, grabe. First time ko magkaroon ng ganitong orchids at ang ganda talaga ng flower niya. Kaso lang, hindi siya naglalas ng matagal talaga guys. Ayan. Soon, ito naman yung aabangan natin kasi ito ay pink. And then this one naman guys ay yellow tapos white. Ayan. Yung flower niya guys ay yellow dito tapos white yung dito niya. Ayan. Ito. Ganun yung bulaklak niya. Yellow and white. Tapos ito naman guys ay pink. Ayan. Abangan natin yan sa susunod. Ayan sila. Tapos ito ang ganda din ng flower nito guys. Sino nga to? Cattleya. Ang ID niya guys ay RIC Siam Pansy. Siam Fairy. RIC Siam Fairy Crystal Gold. Ayan. Medyo against the light, hindi ko masyadong makita. So ayan siya guys, medyo lush na din siya. Tapos ang ginawa ko guys, niripat ko to kasi ang natataniman nito ay ano ba tawag no, nakalimutan ko yung pangalan nung natataniman nito. Para siyang mga bilog-bilog. Kalimutan ko may tawag doon guys, pang orchids din. So pinalitan ko siya ng bunot na ginanito ko guys. Tapos yung moss, yan yung nilagay ko sa kanya. Yan. Pero hindi ko tinanggal yung kasi kunti lang naman guys yung media niya nung pinadala sa akin kasi maliit lang yung pot niya. So nilagyan ko na ito. Nilagay ko siya sa ganito para mas gumanda siya. Tapos maraming butas yung pot para maganda yung air circulation, mapapasok yung ugat niya sa ilalim. Ayan, maganda yung plants natin, maganda yung roots kasi nakakahinga yung roots niya sa ilalim. Ayan, ito naman guys ay transfer ko dito na area, parang inusog ko sila dito. Papansin nyo konti lang guys yung ating mga straw lip banda kasi yan pa lang yung mga straw lip banda natin sa ngayon. And then yung nandito guys, nilagay ko dun sa may kalamansi kasi pinag-isipan ko kasi kanina kung ilalagay ko siya doon sa may veranda namin kasi ba tawag doon? Baka mafungus kasi dito na area kapag umulan talagang nababasa sila guys. So naisip ko na ilagay sila doon sa area na hindi sila mababasa kasi baka mafungus. Kaso lang parang hindi din safe kasi magagalaw siya doon guys. So pinag-iisipan ko pa. Ayan. 2 pot yung tinanggal ko dito. Tapos ito tinransfer ko muna dito kasi baka ma-sunburn kanina kasi guys umulan pero nung bumalik yung init, grabe ang init. Kaya naman, transfer ko to dito baka sunburn. Ayan, ito yung napakalaki yung leaves at medyo na-stress siya guys kasi nagkukulubot yung leaves niya. Kailangan siguro niyang ibabad sa tubig para mas makainom siya ng enough water. Ayan. Ito naman yung natin. Isa natin na tawag dyan. Phalaenopsis. Hala guys, kailangan talaga nilang itabi. Kasi ang bilis mag-drop ng flower nangingitim kasi yung niya kapag nababasa. So siguro itatabi ko talaga to. Yung area dapat niya ay hindi nababasa. Kasi kapag laging nababasa yung flower niya, nagda-drop agad yung flower. Matagal kasi guys mag-drop yung flower ng mga Phalaenopsis orchids. Kaya talaga yun yung nagustuhan ko sa kanila. Ayan, eto na rin yung update guys nabili ko before na dehydrated na yung binigay sa akin na dehydrated. Ito siya, si Crestelo. Ayan. Yung new leaves niya guys dito ay maganda na. Ayan, sa akin na yan guys sumutubo. So maganda na siya. Yung spike nito nung nabili ko ay tinanggal ko na kasi wala, hindi talaga siya guys mabubuhay na yung spike niya. And maganda na rin natanggalin kasi para mas makafocus yung mother plant sa pag-grow ng new roots. Kaso wala pa siyang new roots na binibigay sa akin. Kaya naman continue pa rin ako sa pagdidilig sa kanya ng vitamin B1 at saka ng 30-10-10. Ayan. So ngayon medyo nagre-recover na yung center niya guys. Ayan yung rosette niya. So dito, pa talaga, dehydrated. Ayan.
Kapag nagkaroon na yan dyan guys ng mga roots, pwede ko yan siyang itap cut para pwede nating maipropagate dito sa baba. Magkaroon siya ng babies. Ayan. Tapos dito naman guys, naisip kong ilagay dito yung mga ano natin, mga oncidiums. So yan yung mga oncidiums ko na nandito. Nilagay ko dyan yung hindi na ginagamit na ano. Yan. Tinali ko lang ng alambre. Tapos dyan ko sila guys kinapit. Tapos yung mga ano natin, dyan ko nilagay yung mga anosmum. Ayan. Or sanggumay. Dyan ko sila guys nilagay. Tapos ito yung ginawa kong DIY na nakuha ko lang na kahoy doon sa Makahoy guys. Ayan, tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na 2 cuttings na nakuha ko galing doon sa ating new plants. Ayan, si Tibicines. Ayan, o diba? Kapag kumapal yan dyan guys, ang ganda niyan. Tapos yung flower kasi nun, humahaba tapos parang octopus. Ayan, so yan sila guys. Dito naman guys ay bibigyan ko kayo ng update dito sa ating mga lacteas. Ito yung mga propagation ko guys ng lacteas na mga own graft ko. Tingnan nyo to guys, super ganda. Ayan, ang liit lang nito nung nilagay ko dito. Tapos ngayon tingnan nyo guys, ang ganda, tingnan nyo. Charan, ang ganda niya. Lumaki na talaga siya guys. Ayan, ito yung isa natin. Oh, ito, bilis nito lumaki. Parang sa kanya napupunta lahat ng energy ng plants natin. Tapos syempre, meron din tayo ditong red. Lumalaki na rin yung red natin guys. At maliit lang yan dyan nung nilagay ko. Tapos dito naman na area, ito yung kinuhanan ko ng graph ko. Yan yung dito. Kinuha ko yung mga nakagraph dyan before guys. Kasi tinransfer ko sa ibang pot. Parang in-individual ko sila. Ayan, ito oh. Dito, meron ditong ano dito, apple green dyan dati. Tapos nangyari na parang nagrat yung dito. Kaya kinuha ko yun, namatay siya. Parang naganto siya guys, so nagrat. Ayan, graft ko din yan guys. Ito pink, hindi siya nag-grow. Pero ito medyo lumaki-laki ng konti. Pero matagal yan guys ha. Mga nauna pa to kaysa dito. O tingnan nyo, mas mabilis yung nandito lumaki. Depende din talaga guys sa growth ng ating plants. Ayan. Ito maliit lang din to guys. Yung nilagay ko dito. Ayan, pansin nyo ba? Ito, maliit lang yan. Parang ganito lang. Nung nilagay ko. Tapos, ayan na guys. Oh. Malaki na siya. Tapos, ayan oh. Ang ganda. Ayan, ito naman yung isa. O, yan, parang nagkakaroon siya ng rat. Pero okay lang yan. Hayaan lang natin. Baka hindi naman magtuloy. So, ayan oh. Lumalaki-laki na rin. Sayang yun nandito na nilagay ko. Nasira kasi guys nung ano, UV plastic. Ayan, tingnan nyo to. Oh, nagbaliko na. Ito yung ginraft ko dito guys na red dragon. No? Tingnan nyo, baliko na. Tas paano na siya. Pa ganun, pahiga na. Ayan yung itsura niya. Tas dito naman guys, ito yung pinaka mother plant ko ng White Coast. Ayan. Malaki na talaga siya guys. Ito yung green ko. Ayan o. Sira na yung ano nito. Yung pot nito medyo crispy na talaga. And iniisip ko kung ita-transfer ko ba siya doon na area sa may ano natin, may orchids. Gusto ko siya doon lagyan ng patungan tapos doon ko siya ilalagay para kapag bumaha man dito guys, kapag sobrang lakas ng ulan, hindi siya ma-overwater. So ayan. Ayan, ang laki niyan guys. Tapos ito yung mga grafted ko guys. Ayan, na mga kinat. Yan, dati tong nandoon. Kinat ko lang guys, ayan. Yan siya. Kasi matagal siya lumaki. Lalo na to, hindi lumalaki. Kaya ginawa ko, kinat ko na. So, yan. Yan siya. Tapos, ito guys yung sinasabi ko sa inyo na nakagraft din doon. Ito yung red dragon na iniwalay ko na guys. Ayan o. Yan. Lumaki na talaga siya. Tapos, syempre, ito yung pinaka unang graft ko guys. Ayan. Malaki na talaga siya guys. Yung ating white ghost galing siya dito. So kung bibilihin natin to guys sa ano, mga nagtitinda ng lactea, ang mamahal talaga guys ng lactea. Sa totoo lang, mahal talaga yung lactea. Yung white ghost mahal. Tapos yung iba natin na mga grafted. Mamaya pakita ko sa inyo yung iba kong lacteas guys sa loob ng greenhouse. Ayan, ayan, meron pa tayo ditong graft. Ayan pa guys, oh. Dami pa.
Yan, okay lang naman sila guys. Ito yung mga propagation ko din ng mga white ghost na mga rooted. Ito yung iba natin na mga family ng euphorbia. And yung iba natin na cactus, ayan sila. Tapos ito, isa lang yung naging successful sa ginaft ko. Ito lang, sana magtuloy-tuloy. At ito yung isa natin na grafted. Ayan, ang mabilis sa kanyang lumaki ay yung mga red dragon. Pero ito, wala, mabagal. At yung isang naka ano dyan, tinanggal ko kasi sobra ng haya na siya guys. Ito siya. Ayan, may roots na oh. Ayan. Hayaan ko na siya dyan guys, mabuhay. Tapos ito lumaki na guys oh. Ayan. Tapos this one naman yung tinanggal ko guys na. Hindi. Ito yung pinropagate ko. Ayan. Ito yung pinaka-mother niya. So, wala na kasing progress sa kanya before. So, ito na yung progress sa kanya nung kinuha ko yung mga babies niya guys. Yung mga branches. Ayan yung mga pinagkata natin. Yung iba hindi na makita. Ayan, may mga new growth na siya. Tapos ito, kinat ko na yung spiralis ko guys. Kasi wala siyang growth. So, simula nang mabili ko siya, stable na siya. Pero, ayan, hindi siya mabunot-bunot. Wala siyang growth, hindi siya lumalaki sa akin, hindi siya tumatagad, kaya ginawa ko, kinat ko na, ayan. So para magkaroon siya ng babies, ma-pour siya na magkaroon ng babies. Tapos ito yung kinat ko guys na, kalimutan ko yung pangalan nito, si Amak. Parang si Amak yun guys, ayan o. Meron na siyang tumutubo, ayan o, hindi pa masyadong visible sa camera, pero sa personal nakikita na yung parang pimples, ayan. Ito, dalawa. Tapos dito na area, ayan, ito visible na, dalawa din. So, kada ribs niya, meron lumalabas sa tagi-isa. Kaya naman, magkakaroon tayo ng 4. So, yung pinaka-top nito guys, ay nandun sa kabila. Ano na rin, tinanim ko na rin yon, pero nabunot yun guys, last day. Wala pa siyang roots. Pero, tinanim ko ulit, tapos diniligan ko. Yan, kasi sobrang, na niya, dehydrated. Ayan, tapos ito yung pinaka latest na ginaft ko, this one. Yan, buhay na siya. Pero ito, mga dati na to naka-graft. Yan, sabay-sabay ko silang ginaft. Ito, tsaka yan, tas this one. Pero ito yung mabilis na lumaki. Kumpara dito sa dalawa, medyo mabagal talaga lumaki itong natin, mga rare na lactea. So, nilagyan ko na naman siya guys ng red. Tapos this one yung white pink na may kunting green. Yan, galing yan dun guys sa white pink ko. So thankful naman ako at nabuhay sila. So dito naman guys, tinanggal ko yung dun kanina, UV plastic. Kasi umulan. Kaso lang guys, pagkatanggal ko ng UV plastic, tumigil na yung ulan. Tapos umiinit na naman. Ayan, pero medyo kumakalma-kalma yung init ngayon kumpara nakaraan ng umulan dito. So pangalawang ulan na ngayon dito ngayon guys. So yung unang ulan, umulan siya, nabasa naman yon kasi tinanggal ko 'di ba yung mga UV plastic, tapos nainitan sila maghapon, buti walang na sunburn. Ayan. So ngayon, tama lang yung sunlight. Umiinit naman, lumalakas pero nawawala din. So dito, nandito yung mga crested lacteas natin guys. Ayan. So, dito ko guys, kinuha yung mga pinaglalagay ko doon. Yung mga cuttings natin ng mga red, apple green, tapos yung may white pink. Dito ko yun guys, kinuha. Yan, yung pink natin, yung fuchsia pink. Ito si tricolor, ang ganda na talaga niya. Si red, tapos apple green, yan si apple green. Ito yung kinuhanan ko guys ng cuttings ng white pink. Tapos ito naman yung pinagkukuhanan ko ng mga guys, mga cuttings na pinopropagate ko. Dito ko sila guys kinukuha. Ayan, kaya kung mapapansin nyo maraming bangas. Ayan. Tapos, ayan, ito, wala pa akong kinukuha dito guys. Si white at saka dito. Ayan, hinahayaan ko lang sila mag-grow. So, yung mga nakuhanan ko pa lang guys ay ito, tsaka ito nakuhanan ko na rin yan. Tapos ito talaga yung napakaraming nakuha ko dito guys talaga sa red na to. Napakarami na. Yung mga nalagay ko doon na red sa mga propagation ko, sa kanya halos guys nang galing.
Ayan. So, yun lang guys. That's all for today's video. Yan yung update dito sa ating succulent garden. At syempre, doon na rin sa ating orchid section. Ayan. Tingnan nyo, oh. Sobrang alinsangan guys. At sobrang init. Pawis na ako. So, yan yung update dito sa tinanggalan natin ng UV plastic. Okay naman siya guys, oh. Merong nasa sunburn dito, pero carry lang. Ayan, naiinitan sila. May ano dyan guys, oh. Kasi tinukod ko yan pero natutumba pa rin kasi hinahangin siya. Yan.